po ako ngayon upang magbigay ng aking testimony sa napakalaking biyaya na tinanggap ng aking pamilya. Nagpapatunay lang po na basta po meron tayong faith at naniniwala tayo ng buong buo, ng lubos-lubos, na walang imposible sa Diyos kay Saint Pio. Ganito po yung nangyari nung nakaraang December 2010. 4 po ang anak ko, 3 lalaki at 1 babae. Yung pong bunso kong lalaki ay nagko-complain po ng stomach pain. Hindi ko po yung pinapansin. Hanggang December po, napansin ko na po na nawawala na siya ng ganang kumain dahil sa sakit ng tiyan. Parati po siya nagko-complain, dinadala sa clinic ng school, hanggang sa napansin ko na po bumababa yung kanya na gilus na po siya ng weight. Hanggang nung mag-Christmas break na po, dinala ko po siya sa pediatrician niya para po patingnan kung ano po talaga ang problema. Tinignan po siya ng pediatrician niya. Wala namang pong nakita nga sa physical, except dun sa nangangayayat nga po siya. 14 years old na po siya, so medyo kaiba po yung kanyang pangyayari kasi imbis na malakas siyang kumain dahil nga po nasa peak siya ng kanyang paglaki. Pero kakaiba po yung nangyayari sa kanya, hindi po siya makakain dahil po sa sakit ng tiyan. So ang ginawa po ng doktor, pina-chest x-ray, pina-blood exam, pina-ultrasound ng kanyang upper abdomen to rule out kung meron po bang problema sa liver or kung meron primary complex. Natapos po lahat ng series ng test na yon, negative po lahat. So umuwi po kami na ang binigay lang pong reseta ng doktor ay multivitamins. So pampagana kumain, gano'n. And then, all along, akala ko po okay na. Pero ito po ang January, February, wala pa rin pong nagbago. Hindi pa rin po siya kumakain ng mabuti. Hanggang sa dumating sa point na sinusukan na po niya lahat ng kinakain niya. Pag kumain siya, after a while, punta siya sa banyo, susuka niya. So, syempre bilang magulang natakot na ako. Dahil lang nakikita ko na sobra na yung pag-lose ng weight niya. So, naghanap na po ako ng specialista sa intestine, sa gastroenterologist, naghanap po ako sa UST. Iniisip ko po kasi baka kailangan na ng endoscopy. So, nag-research po ako, nakita ko na ang endoscopy pala ay sa malalaking hospital lang. So, kaya napunta kami ng UST. At doon po nahanap ko po yung doktor, tinignan po siya at pina-scalp film x-ray. Yung po ay para sa bituka. So, nakita po sa x-ray na marami po palang pupo na naiiwan sa kanyang bituka. Hindi po pala niya lahat na ilalabas. So, ito po mga pupo na ito ay nagkukos ng gas na nagkukos ng pain. So, sabi ng doktor, walang problema yan. Kailangan lang natin linisin ang bituka at pagkatapos nun, ibaba yung enema natin para malaman kung saan ang gagaling ang pain. So, buong tiwala namin na baliwala ang lahat. So, na-confine siya kasi kailangan niyang ilinisin nga, ilagatiba and all, enema. So, ginawa ang scalp film x-ray. At what's this? Ginawa po yung baryong enema na para po malaman kung saan po nanggagaling yung pain since nailabas na nga po lahat ng dumi. Pero nagulat po ang doktor dahil ayaw pong pumasok yung dye sa bituka niya. So, ibig sabihin po, merong nakabara, may bukol. So, natakot po kami, pati ang doktor. Kasi bakit gano'n? Nakala niya pag na-enema, nalabatiba lahat, nalinis, tapos na. Hindi pala. So, sabi niya, kailangan i-CT scan para mas makita kung ano yung nakabara at ano talaga ang problema. So, sa mga tuwid, nagpa-CT scan kami, lumabas kami ng UST kasi sirano ng CT scan ng UST. I-refer niya kami sa heart center. Kahit mahal, kasi doon daw para mas accurate ang reading. So, pumunta kami ng heart center, nagpa-CT scan siya, at lumabas sa result,
na namamaga ang kanyang bituka. At ang result po dun sa CT scan, maaari daw pong Crohn's disease, tuberculosis, or the worst, cancer. So sabi po ng nagbasa ng CT scan, kasi laki na lang po daw ng daliri ang daan niya ng pagkain. Kaya pala, lahat ng kinakain niya, sinusuka niya. Ayaw nang tumanggap ng kahit na ano ang kanyang katawan. So natakot po kami. So nung araw din pong yun, tinawagan ko po yung doktor niya, sabi niya, anong gagawin? Sabi ko po, anong gagawin natin, doktor? Sabi niya, huwag kang mag-alala, kasal ka lang. Wala yan, sabi niya. Titingnan natin sa colonoscopy. Sisilipin na natin ang bituka kung ano ba yung nakabara na yun, kung ano yung namamaga, at kung ano ba yung mga lymph nodes na nasa bituka niya na nakita sa CT scan. So, kailangan na naman yung i-confine para magpa-colonoscopy. So, nung araw din na yun, Wednesday yun, katapos namin magpa-CT scan, sabi ko sa asawa ko nung gabi na yun, dahil kailangan natin humingi ng awa. Sabi niya, sana hindi tayo magtatama ng ganito kung marami tayong pera. Sabi ko, hindi totoo yun. Kasi kahit marami tayong pera, kung talagang hindi kagaling ang anak ko, walang magagawa ang pera. Ang kailangan natin ngayon, awa ng Diyos. So, doon din gabi na yun, sabi ko sa asawa ko, pumunta tayo ng Baklaran. So, pumunta kami ng Baklaran, nagsimba kami, nagbibila kami. Kinabukasan, Webes, sinabi ko sa tita kong madre na kapatid ng mami ko na nagsimba nga kami ng Baklaran at i-confine na naman ulit ng Friday ang aking anak. So, sabi niya, pumunta ka kay St. Pio sa Lilis, nagpapagaling yun, humingi ka ng awa sa kanya. So, syempre, 5 o'clock pa kami lalabas ng opisina. So, sinerch ko na lang po sa internet kung anong oras dito. So, nakita ko nga po na may alas 5 mas at 5:30, meron pong dito sa Relief. So, sabi ko po sa asawa ko, isama mo lahat ng bata, sunduin niyo ako, tumuloy pumunta tayo kay St. Pio sa Lilis. Hanapin natin yung simbahan niya. So, syempre, sa buong, namin, sige, sabi ko mas marami, mas malakas ang pananalangin. Hindi ko po iniisip kung hindi ko po naisip kung saan ako kukuha ng pera para pag kinumpay ng anak ko. Hindi po yun ang naisip ko. Dahil sabi ng doktor, baka operahan, kung ano-ano. Pero hindi po yun ang unang pumasok sa isip ko kung paano po maghanap ng pera. Ang una pong pumasok sa isip namin ng asawa ko ay humingi ng awa sa Diyos. Dahil alam ko walang imposible, basta po magtiwala lang po tayo na hindi tayo pababayaan. So nagpunta po kami dito, hinanap namin ng St. Pio Chapel. 6:30 na po kami nakarating dito. At kami pong lahat ng pamilya ko, nagdasal po kami, magpok po kami kay St. Pio. Paglabas po namin ng simbahan na ito, yung anak ko pong may sakit, bigla pong nagsalita. Mami, nagugutom ako. Gusto ko ng pizza. So, sabi ko siya, pagbigyan natin, siya yung may sakit, ikukonfine siya tomorrow. So, okay. Hanap kami ng pizza. For the first time po, after several months ngayon, nakakain po siya ng 2 slice ng pizza at chicken. Sabi ko, ano to? Parang may milagro na po yata nangyari. Na hindi ko rin po mapaliwanag. So, kinabukasan, kinonfine na po siya. So, sabi po ng doktor, maghanda daw po kami ng dugo. Dahil hindi po daw namin alam kung ano ang mangyayari kapag daw po kinuloskopy siya. So, takot na takot po kami. Sabi ko, bakit ganun ba ka-worse? At kailangan namin ng blood transfusion. So, sabi ng doktor, basta maghigdala kasi mababa ang kanyang hematocrit. So, kinabukasan, nung madaling araw, binigyan siya ng gamot para labas nila muna ng dumi kasi for the preparation ng colonoscopy procedure. Hindi po tumalab yung ininom niyang gamot. Alas 6 na po ng umaga, hindi pa po siya dumudumi. So natakot po ako kasi baka hindi siya matuloy, hindi po namin malaman kung ano pong susunod na gagawin. Alas 8 po ng umaga, bigla po siya nakaramdam ng pagdumi. Dinagumi na po. Dinala na po siya pagkatapos po nun, dumating na po yung doktor at sinabi, hindi na raw po kami kailangan mag-alala dahil hindi na raw po kailangan ng dugo. Tumaas na daw po ang hematocrit niya, kaya hindi na raw po kami kailangan mag-blood transfusion.
So, hindi ko alam kung anong milagro na nangyari noon. And then, nasakit na nga po siya sa colonoscopy. At ang tagal-tagal po ng procedure, siguro mga 2 oras po yun. Paglabas po ng doktor, sabi ko, doktor, ba't ang tagal naman po, hindi nyo kami tinawag? Kala ko ba panonoorin namin yung sa monitor? Sabi ng doktor, hindi ako makapaniwala. Bakit po, doktor? Ano po nangyari? Ano po nakita nyo? Ano pong gagawin nyo sa ano na pong mangyayari sa anak ko? Kasi, clear lahat. Pumasok po ang tubo na may camera, may ilaw sa loob po ng kanyang bituka hanggang kaloob-looban po. Wala pong nakita. Klaro po lahat. Normal pong lahat. Lahat po ng mga sinabi ng CT scan at ng baryong enema na sinasabing may nakabara, may bukol, baka cancer or what, ay clear po lahat. Pati po ang doktor hindi rin po makapaniwala. So sabi ko, doktor, nag-milagro si St. Pio. Ewan ko, syempre, sensya yun, hindi siya basta-basta magsasabi milagro. Pero hindi rin po niya mapaniwalaan. Ang biopsy po negative. Lahat po negative. Maniwala po kayo sa hindi. Ang kinakatakot po namin kung ilang daang libong maaari namin mag-asos baka siya tirahan. Umuwi po kami na 97 pesos lang po ang binili namin gamot. Puro vitamins po. Na zinc at saka ferrosulfate lang po. Yun po ang malaking milagro po na nagkanap sa akin.